Narito po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong Lunes, ika-18 ng Agosto taong 2025. Sa kasalukuyan, ang LPA na ating minomonitor ay lumakas. Ito ay nakikita sa kanluran at silangang bahagi ng ating bansa. Huling namata nito sa silangang bahagi ng ating bansa sa layong 640 kilometro silangan hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Malapit na po ito sa kategorya ng pagiging tropical depression. Sa mga susunod na oras, kung ito ay magiging ganap na tropical depression bago lumabas ang Philippine Area of Responsibility, papangalanan itong Bagyong Juaning, ang pangatlong bagyo na nabuo sa buwan ng Agosto. Samantala, ang LPA sa kanluran ng ating bansa ay huling namataan sa layong 1,230 kilometro kanluran ng Hilagang Luzon. Sa ngayon, inaasahan natin ang pagbuti ng panahon sa ating bansa dahil sa paghila ng LPA ng hanging habagat na nagpalayo nito sa kalupaan ng ating bansa. Kaya wala na po itong epekto sa ating kalupaan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Asahan na po ng ating mga kababayan sa kanlurang bahagi ng ating bansa ang maaliwalas na panahon. Huwag po kayong mag-alala sa dalawang LPA na ating minomonitor dahil palayo na po ito ng ating bansa. Inaasahan natin na ang LPA na nasa loob ay kikilos pahilaga kung saan sa mga susunod na oras ay palabas na ito ng ating bansa. Kahit maging ganap na bagyo, wala po itong epekto sa ating bansa. Samantala, ang LPA na nasa labas naman ay inaasahan na pakanluran din ang kanyang pagkilos, papunta rin po ito ng China. Kaya huwag po kayong mag-alala sa dalawang LPA na nabuo dahil wala po itong magiging epekto sa kalupaan o sa ating bansa. Hindi po natin inaalis ang posibilidad na may pumasok o mabuo sa mga susunod na araw na LPA o bagyo. Base sa Tropical Cyclone Track ng Pag-asa, may posible pa ring mabuo na LPA o bagyo sa susunod na araw, ika-22 ng Agosto hanggang 28. Kaya pinaghahanda lang po natin ang ating mga kababayan sa mga posibleng pagkakaroon muli ng LPA sa ating bansa sa susunod na araw. Maghanda lang po tayo sa mga posibleng mangyari at manatiling makinig at magsubaybay sa mga bagong update ukol sa magiging lagay ng ating panahon. Para sa mga bagong updated na aming ilalabas, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel para lagi kayong updated at ma-notify sa mga bagong ulat panahon. Paki-like at share na rin po para marami po tayong matulungan at mabalan sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat. Narito ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon sa ating bansa. Asahan natin ang pagbuti ng panahon dahil sa paglayo ng LPA at hanging habagat na nakaapekto sa mga nakaraang araw. Kaya naman, inaasahan natin ang maaliwalas na panahon sa buong Luzon ngayong umaga. Ngunit, tumataas din po ang posibilidad ng mga thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Maging alerto po tayo palagi. Para sa Palawan, Visayas, at Mindanao, asahan din po ang pagbuti ng panahon dahil sa paglayo ng LPA na nasa kanluran at silangan ng ating bansa at paglayo ng hanging habagat. Halos buong bansa ay makakaranas ng maaliwalas na panahon ngayong araw ng Lunes. Gayunpaman, pagsapit ng hapon at gabi, mayroon pa ring inaasahang mga thunderstorm na magdadala ng mahihinang pag-ulan. Sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit, mag-ingat pa rin po sa kanlurang bahagi ng Luzon kung saan apektado pa rin ng LPA ang karagatan. Inaasahan pa rin natin ang mataas na pag-alon na makikita sa pinakahuling wave track natin sa karagatan. Ang kulay violet ay nagpapahiwatig ng mataas na pag-alon, lalo na sa mga karagatan na may binabantayang LPA. Samantala, sa silangang bahagi ng ating bansa, magiging light to moderate ang lagay ng panahon. Kaya para sa ating mga mangingisda, malaya pa rin kayong makakapaglayag, lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. Mag-ingat pa rin po para sa ating kaligtasan. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Base nga sa ating latest satellite animation ay nandito pa rin yung binabantayan nating low pressure area at huli nga yung namata west o kanluran ng Northern Luzon. At base nga sa ating analysis ay meron na ngayon itong mataas na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At sa nakikita natin ay patuloy pa rin itong kikilos pa west-northwestward at maaaring ang dumaan sa kalupaan ng Hainan, China o di kaya naman sa may hilagang parte nitong Vietnam. Meron pa tayong isang low pressure area na binabantayan at meron nga itong katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 2 araw.
Kung magiging bagyo man ito, bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay papangalanan nga natin itong si Juaning, ang ikatlong bagyo ngayong buwan ng Agosto. At huli nga yung namataan east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa magiging lagay naman ng panahon ay asahan natin na yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan nga na nararanasan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon ay mawawala na at mapapalitan na lamang ng mga pulu-pulong mga pag-ulan. Ibig sabihin mas mag-i-improve na ngayong weather dahil ngayong low pressure ay papalayo na sa ating bansa at yung trough nito ay hindi na makakaapekto sa alinmang parte ng Luzon. Kaya naman sa buong kalupaan ng Luzon nga ay asahan yung mga pulu-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon hanggang gabi. Ang temperatura dito sa buong Luzon ay maaaring umabot mula 18 hanggang 34 degrees Celsius kung saan pinakamainit nga dito sa may parte ng Tuguegarao. Samantalang, magiging maganda na rin ang panahon dito sa may Palawan dahil hindi na nga aabot yung southwest monsoon o hanging habagat dahil sa paglayo nga ng low pressure area. Kaya naman, dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao ay makakaranas din ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, ngunit magiging mataas yung chance ng mga pag-ulan pagdating ng hapon at gabi. Ang temperatura nga dito sa Visayas ay maaaring umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius kung saan pinakamainit nga sa Tacloban. Samantalang dito naman sa may Mindanao ay aabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius kung saan pinakamainit naman sa Davao. Sa magiging lagay naman ng panahon, sa susunod na 3 araw, dito sa mga piling lugar sa Luzon, ay asahan natin na sa may Legazpi ay magiging maganda ang panahon bukas hanggang Martes. Ngunit pagsapit ng Miyerkules hanggang Huwebes, ay magiging tuloy-tuloy na nga yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan at makulimlim na panahon dahil sa pagbabalik ng Intertropical Convergence Zone or ito yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Samantalang dito naman sa Metro Manila at Baguio City ay patuloy pa rin yung mainit at maalinsangang umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon, andyan pa rin yung mga tsansa ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura nga sa mga piling lugar dito sa may Luzon ay maaaring umabot mula 16 hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga piling lugar naman dito sa may Visayas ay asahan natin na pagdating ng Martes hanggang Huwebes ay patuloy na yung mga pag-ulan. Dala rin ito ng Intertropical Convergence Zone. Kaya inaabisuhan natin ang ating mga mamamayan na patuloy na umantabay sa mga updates mula sa Pag-asa hinggil sa inyong rainfall advisory at thunderstorm advisory na magbumula sa Pag-asa Regional Services Division. Samantalang dito naman sa may mga piling lugar sa may Mindanao ay asahan natin na dito sa may Cagayan de Oro City at Zamboanga magiging patuloy din yung mga pag-ulan mula Tuesday hanggang Thursday dahil din ito sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Ngunit dito sa may Davao, although may mga pag-ulan hanggang Miyerkules, mas magiging maganda na yung panahon pagsapit ng Huwebes dahil nga yung Intertropical Convergence Zone ay mas tataas yung axis niya at lalayo na nga sa katimugang parte ng Mindanao. Ang temperatura nga dito sa Mindanao ay maaaring umabot mula 24 hanggang 32 degrees Celsius.